Ah, sana kasama natin yung mga magigiting na mga Marines ngayong araw. Pero tila kahapon pa lamang sinusubaybayan na sila ng gobyerno, ng mga tiwali sa gobyerno, of course, para hindi makapagsalita. Kasi nasasaktan na sila sa katotohanan. Kaya makita mo ngayon, hindi tayo natuloy dito sa ating programa na parangal ng mga retired military and police generals at iba pang men in uniform na naniniwala at pinaniniwalaan yung mga katotohanan na sinasabi ng mga Marines. So, to the members of the media, ating mga vloggers at ating mga magigiting mga mamamayan, ito po ang kabulastugan nitong administrasyon. Sinasabi ni Amy Marcos na bangag ng kapatid niya. Pag bangag ka daw, talagang papalpakin mo ang pagpamamahala ng ating bansa, mga kababayan. Very clear. May gera ngayon doon sa ikangay Middle East. Sa mga past presidents, nakita nyo, a few months pa lang, ina-anticipate na kung paano tutulungan ang ating mga OFWs. Siguro naalala nyo si former General Roy Simato. Sa 2002 pa lang, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, may special envoy na tayo doon sa Middle East para i-guide ang ating mga OFWs who are in danger of the war in Iraq at the time. Sa 2020, mayroon ding nangyari po doon sa Middle East. Si Simato na naman pinadala ni Duterte. Pero ngayon, anong pinagawa nito? Itong sabi ng kapatid niya, bangag na Marcos. Sinasabihan yung ating mga sundalo, ating mga OFWs, oy, bahala na kayo magtago dyan. Maghanap kayo ng bomb shelter, maghanap kayo ng mga tunnels dyan, itatago nyo na yung sarili nyo. Kasi wala kaming binabalak pang gawin. So, ito pa lang. Tapos, anong iniintindihan niya? Yung remittance ng pera. Paano na yung mga remittance natin? Nagkakagera doon. Kasi baka gusto niyang dagdagan yung sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na dinadala di umano yung pera sa kanyang pamamahay. Yun po ang I'm just quoting the statement of the Marines. There was an allegation and napakinggan nyo na po yung mga sinasabi ng ating organizers, yung UPI, yung mga former generals, nagsabi sila na itong mga Marines, marami pong nadama na eksperyensya, mga aksyon nila galing po sa utos ni former congressman or hindi pa siguro former congressman, Congressman Saldico. Kasi nagtatago lamang si Saldico. At pinapatunayan nila sa isang affidavit na sila ay talagang inuutusan na magdala ng mga maletang pera sa iba-ibang tiwali ng mga opisyal. At ang mastermind na tinuro nila ay walang iba kundi ang Pangulo ng Bansang Pilipino. Kasi nagdala daw sila sa Paway, nagdala daw sila sa Forbes Park ng pera. Ito po galing po sa mga statement ng Marines. I'm just quoting from the affidavit. Pero
binibigyan sana natin ng parangal sila. They are absent today because they have been under threat dahil sa matinding takot ng mga tiwaling opisyal ay hindi nila pinapayagan na magsalita pa itong ating mga Marines. Kaya today, together with the organizer, ako po ay humihingi ng paumanhin para sa inyo na nandito kayo pero wala yung ating binigyan ng parangal dahil sila po ay they are being in a safe house for fear of their life and limbs because since yesterday may mga findings na ang ating mga kababayan na handler dito na may mga nagsusurveillance na may mga marahas na gagawin laban sa kanila mga kababayan. So, bilang isang mamamayang Pilipino at dating nagsiservisyo din sa gobyerno, I've been in the government for 35 years. Ang huli ko pong trabaho ay bilang political advisor ng ating dating Pangulo na kawawa naman. By next week, March 11, he will be 1 year in jail doon sa ibang bansa. Sa buong istorya ng Pilipinas, magmula pa sa mga ninuno natin, lumaban sa mga dayuhan, lumaban sa mga kalaban ng ating bansa. Ngayon pa lang tayo nakakita ng isang presidente na walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. This is the first time na ang isang Pilipino, decorated Pilipino, nagserbisyo, maraming nagawa si President Rodrigo Roa Duterte. Ay hindi nga lang basta-basta. In violation of the Constitution, his right to abode, his Bill of Rights, at ito po ay nilapastangan ng gobyerno na ito at dinala po sa ibang bansa para doon litisin at doon siya kinulong. Na buhay naman ang ating hustisya. Buhay naman ang ating judicial system. Mayroon ngang isang incident, yung si Kian de los Santos. Pinaslang yon doon sa war on drugs, pero bakit nakakulong yung mga perpetrators? So, ibig sabihin, gumagana ang ating hustisya. Pero, hinikayat nila na talagang pilitin, nahulihin, at illegally arrested si President Rodrigo Roa Duterte. Because natatakot sila na habang kanyang presence sa ating bansa ay makakalap ng mga taong bayan na maniwala sa kabulastugan ng gobyerno ni Marcos at baka maulit-uli ang ating People Power 1 na natalsik yung tatay niya na sinasabi ni Willie Monsod, it is the most magnanakaw under the Guinness Book of Record, yung Marcos Sr. Pero dahil sa maumol at mabait na puso ng ating dating presidente, isang pangulo dati na tinalsik ng ating bansa dahil sa pagnanakaw, pinagbigyan pa ng ating dating pangulo, nilibing sa libingan ng bayani, maski hindi siya, maski yung si Marcos Sr. hindi bayani dahil minamanipulate niya yung pagka-hero niya. Kiniklaim niya na hero siya doon sa gera. Pero maski na ganun, hindi siya isang bayani. Pinagbigyan pa rin sa mabuting ng ating dating Pangulo, PRRD, na ipalibing sa mga bayani. Mga katabi ng mga bayani dyan sa libingan ng mga bayani. So these are things na dapat
ilagay sa bawat isang mamamayan na wala nang pag-asa itong ating bansa. We are now on the brink of being thrown out of the precipice ng isang bangin. Kulang na lang, itulak tayo, maski hangin na lang siguro magtulak sa akin ay mahuhulog na po tayo. Kaya I'm so happy na nandito po kayo ngayon, right mind, same-minded with us, na isusulong natin ang pagbuklod-buklod at i-denounce natin ang mga kabulastugan nitong administration ni Marcos. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po ang ating sinusulong na reforma sa ating bansa. Good morning. Ang isa pa natin kaibigan, pagbigyan natin, magbibigay ng maikling pahayag kung nandito. Attorney Manny Luna. Maraming salamat mga kasama. Marami nang nasabi ang aking mga kasamahan tungkol sa okasyon ngayon. Pero hindi po sayang ang okasyon. Ang ating mga mamayan ay lubos ang kanilang kasiyahan in one way because may magigiting na 18 na mga Marines ang lumabas para sabihin ang katotohanan. Yon ang victory ng Pilipinas laban sa Maleta Gang. Yon ang dapat nating i-celebrate na may pag-asa pa pala dahil ang magigiting na 18 ay tumayo para sa atin. How many of us will have the courage to speak against this evil government, against this most corrupt government in the history of the Philippines? I have served the Duterte administration as a commissioner, as an anti-corruption commissioner. I have not seen corruption as massive, as pervasive, as serious and damaging to the Republic of the Philippines as now. This is the worst situation we are facing. Pero may pag-asa po tayo. Hindi lamang dahil ang ating Vice Presidente Sara Z. Duterte stands as our beacon of hope, but because of the 18 Marines, 2 army dyan, 16 ang Marines. I'm very happy because as a Filipino, ang ating mga dugo ay Pilipino at dapat i-celebrate po natin yan at ikalat sa buong Republika na may pag-asa ang Pilipino. Mananalo po tayo dito sa labang ito. Napatalsik na natin ang 2 presidente in EDSA 1 and EDSA 2. Hindi ako maniniwala na hindi natin kaya patalsikin ang masamang damo, ang masamang gobyerno kung gugustuhin natin. I invoke Article 2, Section 1 of our Constitution as a lawyer. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. We are the body politic. Tayo ang people power. We are the sovereign Filipino people, ang pinakamataas na political entity in the Philippine state. Huwag po kayong matakot, lumaban for good governance because we are a government of laws and not of men. Hindi po sila ang hari natin. They are our servants. We are their masters. Remember that, and may this message of mine
be shared and spread all throughout the archipelago. From Luzon, Visayas, and Mindanao. I came from Mindanao. I have fought for Mindanao in my long years, in my 57 years as a citizen of the Republic, and I will never allow this government to destroy the Republic through their massive corruption, plunder, and criminal acts. We will hold them accountable. I and some of my friends will file legal action in a couple of days and join the advocacy and the call of the 18 Marines. We stand behind them. We will protect and defend them and file the appropriate cases until justice is won for the Filipino people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Attorney. At sa iyong pahayag, Manny Luna. Nandito pa ba si Kuya Eric Celis? Kuya Eric, umuwi na. Brother Ferdy de los Reyes, tanong. Go ahead. Maganda. Hello. Kala ko kakanta. Hello. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa nag-organize nito. Ang tanong ko lang po, Captain Ray Valeros, tungkol dun sa sinabi niyo po kanina. Meron lang po akong pagkalito doon. Sa sinabi niyo po na ng partisan, at ang lahat ay open, yayakapin natin. Kahit pink, kahit dilaw, kahit sino pa man, dahil nga ayon sa inyo, sabi niyo po, is non-partisan. Parang nakakalito po yun kasi paano po natin yayakapin ang mga magnanakaw? Paano po natin yayakapin sila na sinasabi mo walang kulay-kulay, pero yung mga kulay nila ay kulay ng magnanakaw? Ito po nagbibigay ng kalituan sa isang katulad ko na leader na naikipaglaban dahil ako po ay naniniwala na Yung tanong. hindi, pinapaliwanag ko po. We are one in principle. We live in this fight for one principle. Dapat po magkaroon po tayo ng isang principle. Ang tanong ko po, bakit po kailangan na yakapin natin ang mga kulay ng magnanakaw? Nasa prinsipyo po natin, galit na po tayo sa korupsyon, bakit po natin isasama ang mga ginawan, piglawan, at magsasama-sama tayo? Paano po yun? Paano nakakalito po yun? Dahil ako po ay ng mga tao at nagtitiwala bilang isa din po akong leader. Ang prinsipyo ko po, hindi ko po yayakapin kahit kailan ang makuminay ng magnanakaw. Okay, Bakit po nasabi mo na ang Bilal ay welcome at iniimbitahan mo pa? Katulad nga po ng naganap ng unang conference, marami pong Brother, naintindihan ko na yung tanong mo. Sasagutin ko na para hindi tayo. Sige. Sasagutin ko na. Una, kung nakikinig ka kanina, sinabi ko, ang United People's Initiative ay nabuo na kasama lahat ng kulay. Binuo ito ni General Romy Pupis. Bago ko magpatuloy, ito yung tindihin mo. Ang niyayakap natin na sinasabi natin ibang kulay, yung nakakita na ng tama na pinapakipaglaban natin. Alam nga naman tanggihan natin sila. Sige, Panginoon Diyos niya dalawang magnanakaw nasa gitna siya. Tinanggap niya dahil nagsisi. Alam nga naman yung nagsisi, dilawan, piglawan. Hindi natin tatanggapin. Tatanggapin natin siya. Dahil ang gusto natin ay pagkakaisa. Brother, ayoko ng argumento sa'yo. Hindi argumento. Sige, argumento mo ito pagliliwanag. Pinagbigyan kita magtanong, hayaan mo akong sumagot. Huwag niyo rin ako pinagin na magsalita. Teka lang, hindi pa ako tapos sumagot Nandito ka ba para mag-argumento? Hindi argumento ang masasagot. Hintay mo yung, umupo ka, pinakinggan kita Umupo ka, pinakinggan kita. Dito debate. Hindi liwanag to. Ikaw, ang galing mo, kahit sa ang forum, ganyan ka, kilala kita Kilala kita sila, sabi mo may tao ka, wala ka naman tao. Diretso tayo mag-usap, Ferdy. Kung titirahin mo yung UPI rito, ang tinitira mo yung mga generals na nag-organize ng UPI, hindi ako. Okay. Sasagutin ko ng malalim ang tanong mo. Yan rin ang tanong sa akin ng mainstream media kanina. Yun rin. Same question ang tanong sa akin. Ang sagot ko ganito. Ulitin ko yung sagot ko sa mainstream media. Ang UPI po ay
mga iba't ibang kulay. Iba't ibang kulay po. Kaya niyayakap natin lahat. Niyayakap natin yung mga dilawang pinklawan na nakakakita na nung pinapakipaglaban natin. Alam mo naman, tanggihan natin sila. Siyempre, yayakapin natin sila. Sino ba tayo para tanggihan sila? Sino nakikipaglaban ng tama? Ninawi ko yung pagiging political, lahat tayo political in nature. Yung ginagawa natin ngayon, politika. Yung sinasabi natin na partisan, namimili tayo kung sino yung kakampihan natin na parte, na grupo. Yun po, ang sinasabi natin ngayon. May sumama sa atin na dating nasa kabila, alam mo naman, tanggihan natin yun. Yun po ang pinapanawagan natin. Marami tayong kasama sa military. Yung alyansa na nagkakaisang mamamayan, alam natin na ang stand nila, pero kaibigan natin sila. Karamihan sa kanila dilawan, pero kaibigan natin sila. Kailangan ba yung partido pagmulan natin ng pag-aaway o kailangan yung partido gawin natin dahilan para magkasundo tayo? Okay na, sinagot ko na yung tanong mo, Brother Perdi, huwag mo nang pahabain. Tapos na. Kung gusto mong magtanong, bibigyan kita ng mainstream media dyan, social media, doon ka magtanong. Sinagot ko na yung tanong mo. Tama na. Okay, andito pa ngayon si Kuya Eric Celis. Wala. Okay, may isip mo ba tayo ditong retirees? Para mapapigyan natin magsalita. Kung wala na, tayo po ay hanggang alas 12 lang rito. At ang gagawin natin next step, nakikita niyo po yung blankong mga tarpaulin natin. Lahat po na nandito, pwede isulat niyo yung pangalan niyo at pumirma kayo dyan. Ang event na po ito, ulitin ko bakit tayo nanawagan sa lahat ng partido, lahat ng kulay? Ang binibigyan natin parangal, 18 Marines, 20 kasama si Sergeant Godesa at si Colonel Odi Bungaw, na nandito yung anak. So sila ang binibigyan natin ng parangal. Sa parangal ba may pipiliin tayo? Hali kayo, bibigyan natin ng parangal. Alam nga naman may pumapasok dyan dilawang na gusto rin bigyan ng parangal sila. Sasabihin natin, ayaw namin sa inyo, dilawang kayo eh. Walang pinipiling kulay ang parangal na gusto natin ibigay sa ating mga kababayan Pilipino. So dalawang party po tayo, isa dito at saka doon. Isulat po ninyo ang pangalan ninyo. Isulat ninyo at pirmahan ninyo. Yan ay pagpupatunay na sumusuporta tayo sa ating 90 plus na Noble Marines. 90 po sila mahigit. Yan ang sinusuportahan natin. At may lalabas pa pong 12, sunod-sunod po yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kulang na ang bibigyan sa kanyang hala, nakalay na ganda sila. At ganda Kasama tayo sa video na lang yung sabihin. Kasama natin sa video na Pilipino. Nasa si Dati na lang. Mas ka mo, Kasama tayo sa video na lang Pilipino. Tropa mo daw ba yung
Ikaw talaga, ano. Pang ano lang, pang blackmail lang. Pang red, pag whitemail. Ayoko. Turuan mo naman ako na magbablog na. Sayang punta ko ng punta. Wala naman. Talaga, turuan kita, gawa ka ng ano. Kasi yung allegations ng 18 Marines, may litrato sila eh. So sir, since lahat na possible di umano na nakatanggap ng mali-malitang galing sa taas, possible na kasuhan, since then, kailan to mag-start, sir? Depende po sa kanila, yun na po sinasabi natin eh. Pinagtatakpan nila, imbis na imbestigahan nila, kasuhan nila, pinagtatakpan nila. Kaya nga yun ang mahirap sa buhay natin ngayon. Nakikita po kasi namin, sir, itong manning uniform na naghayag ngayon sa mga ginagawa nila na lately lang nila nalaman na napasama di umano sa mga ang ginagawa nila sa korupsyon. So, sa aming palagay po, nakikita namin na willing sila humarap kahit saan. So, mayroon po bang mga lawyer na nakahanda na samahan sila sa iba't ibang judiciary o Senate o ombudsman para maging mapanagot ang mga di umano'y nakatanggap? Sino po ba situtukoy mo? Yung 18? Yes po. Yung 18, ang pangunawa ko sa kanilang sinabi is that, ganito kasi yun eh, pag hinire ka, meron kang specific na trabaho. Okay? And yung trabaho mo, ginagawa mo. Pag inutusan ka, gagawin mo. May mga nakikita ka, siguro sa isipan mo, pera yun ang dami. No? Pero, ang iniisip mo rin naman, may negosyo yung aking boss. Baka ganito talaga dahil alam mo, kailangan mo ng pera para bumili ka ng materyales, kailangan mo ng maraming pera para bumili ka ng equipment. So maaaring ganun yung kanilang iniisip. Kaya nung una, hindi sila kumitibo. But eventually, when it became an issue, when it became na naging, ganun pala yun, nagkaroon sila ng realization. No? So sinabi nila na, ay, ganun nga, ganito yung aming mga experience. So ngayon, lumabas na sila. Ang maganda rito kasi, naging para silang Grab. May picture. So, masusuportahan na nung dinala nila, halimbawa, kay Juan de la Cruz, pinicturan. Yung picture nung maleta, pinadala doon sa nagpadala, eto, napadala sa akin, tinanggap ko to. Okay yan. Yan din yung pinadala ko sa'yo. So, matching, di ba? So, merong ebidensya, merong trail dun sa ano. So, yun yung mga kailangan talagang litisin para magkaroon din ng pagkakataon na linisin ng pangalan nila yung mga na pangalanan, in fairness to them, para maipakita nila na legal yung pinadala mo sa akin kasi ako contractor ako eh. Ganun. Sige. Okay. Last two questions, sir. Sir, last word po para kay Tatay Digong. Para kay? Tatay Digong po. Last word mo o po? Okay. Presidente Digong, Pilipino ka po kasi. Huwag ka mag-alala dahil ang mga kapwa mo Pilipino ay hindi ka nakakalimutan, hindi nakakalimutan ang mga magandang ginawa mo para sa bansang ito, para sa mga Pilipino. At patuloy po kaming susubaybay at pipilitin namin na ikaw ay mapauwi sa lalong madaling panahon. Thank you, sir. Inspirational words po para kay VP Sara, sir. Kay VP Sara, Vice President Sara, ikaw lang po ang natitirang kumbaga simbolo ng demokrasya dito sa ating bansa.
At patuloy kaming umaasa na hindi ka magbabago at ikaw ay pamumunuan mo kami para maibalik sa taong bayan ang tiwala sa ating saligang batas, sa ating pamahalaan, at sa mga institusyon na nagiba ng pamahalaang ito na sana ay bumalik yung katahimikan sa atin. Yan lang po. Sir, maraming salamat po. Okay. Okay, bago tayo magpatuloy, ulitin ko. Kanina na-interview tayo ng mainstream media, tinatanong sa atin, ang UPA raw, akala nila ng partisan, pero bakit sumusuporta tayo sa mga politiko? Ang paliwanag ko sa kanila ganito. Lahat tayo, political lang ginagawa natin pag nag-usap tayong dalawa, nakikipaghalubilo ka, that is political. Pero yung partisan na sinasabi natin, ng partisan, niyayakap ng UPI kahit anong partido. Wala tayong kinikilingan. Kaya kung sino yung sumama sa atin, sabi nga ni Attorney Harold, doon tayo sasama, lumalaban sa mali. At kung nakikita nilang tama yung pinapakipaglaban ng UPI, tatanggapin namin sila. Kaya tayo nagkakaisa. Bakit yung sasabihin? Ini-invite nga natin sila lahat eh. Ang dumarating lang lagi, yung supporter ng mga Duterte. Imbitahan natin yung mga dilawan, walang dumarating. Anong gagawin natin sa buhay natin? Magplastikan tayo. So bigyan natin ng pagkakataon dahil dumating, sumuporta sa atin ang ating kaibigan, Attorney Jing Paras.